At ito na mga paps. Napalitan na itong power supply, hindi na siya nag-blink ko. At kaya itetest na natin itong PLC for normal operation para maging normal na siya. Ewan natin kung magkano nabili itong power supply na ito. I-check pa natin sa resibo. Nakalagay sa PLC ay duplex operation. Okay. At ito yung ginawa natin na ito ang medyo bakit naka-zero ito. Ibig sabihin naka-bypass at the same time nasa normal siya. Ito kasi magko-control Hindi naman nagsabi na ikinabit ito. At i-normal ko na ang operation at ito ay naka-bypass pa. Till now. Ito yung pinalitan natin na pressure switch. At yung ginawang temporary ay ito from jockey pump. Medyo mas malaki ang spring nito as compared dun sa low pressure type na pressure switch. Well, mas mataas kasi ang demand nito. Maabot ito ng 120 PSI yung normal niya na calibrated. Hindi pa natin nakakalibrate ito. Siguro next content ito. In-off muna natin control tsaka yung mismong kanyang main breaker para dito sa 3 horsepower na jockey pump. So far so good. hindi nila nagawang operational dahil nga meron kasing itong sikreto sa pagpapatakbo at yung bypass lang tumakbo, pero yung by means of PLC ay hindi siya tumakbo at naka-zero lang, hindi siya tumutuloy. Check natin sa control kung itong run naka-on, pump naka-on, pump 2 naka-on, naka-on din ito yung actuation. Okay. In short, hindi nila mapapatakbo ito dahil ang automation ay at itong inverter ay napaka-komplikado pagdating sa command. Okay, i-normalize na natin ito. And we're very hoping na umandar. I-check yung contact dito. Q1, Q2, Q3, and Q4. Okay.
naikabit na, hindi pa sinasabi. Okay.